Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Walang magawa si Donnie kundi ang sumama sa mga kaibigan niya noong gabi ng October 31. Tuwing sasapit kasi ang Halloween, nakagawian na ng magkakaibigan ang sumali sa tinatawag na trick or treat. Kahit mga high school student na, gusto pa rin nilang makipagsabayan sa mga bata. Matagal na nila itong ginagawa. Nasa 10 taon na rin. Dahil mga musmus pa lamang sila ay magkakaibigan na ang tatlo. Nasaan na ba si Gab? Tagal naman ng isang yun oh. Ano bang costume sinuot nun at napakatagal? Medyo nakakaramdam na ng inis ang binata. Bukod kasi sa matagal, nasasayang na rin ang oras nila dahil nauunahan na sila ng ibang mga bata. Sa kanilang village, hindi kasi candy ang ipinamimigay sa bawat kabahayan. Dahil mayayaman ang mga nakatira doon, kadalasan ay pera o kaya naman cookies. Ewan ko sa taong yun. Dinaanan ko na siya kanina sa bahay nila eh. Nanunood pa sa sala nila. Pero ang sabi niya, sasama raw siya. Dana na kaya natin? Mabuti pa nga. Kundi lang dahil sa pagkakaibigan natin eh. Di naman ako sasama rito eh. Lumabas na ng bakuran ng dalawa. Naglakad na sila patungo sa bahay ni Gab. Nang makarating sila roon ay medyo namangha pa ang dalawa. Ang ganda ng pagkakagawa ng bakuran ng bahay ng kaibigan nila. Sa gate pa lang, marami ng dekorasyon na kung ano-anong sapot. May mga lapidary na disenyo sa gilid ng mga halamanan. Marami ding kalabasa na nakapalibot sa paligid. Kahit na papaano ay nawala ang kanilang inis. Sa kanilang lahat, si Gab kasi ang talagang fan ng Halloween. Magaganda palagi ang costume nito. Nahiya ang costume ni Donnie na prinsipe ng mga Shokoy, habang si Renz naman ay isang vampira. Okay din pala itong bakuran nila Gab ah. Ang ganda oh. Para ka talagang nagpunta sa gabi ng lagim eh. Ilala mo naman yun. Napaka-competitive ng taong yung pagdating sa mga ganitong season. Naglakad na ang dalawa at lumapit sa pintuan. Pagkatok nila ay nagulat pa sila nang biglang may malaglag na malaking gagamba sa kanilang harapan. Parte yun ng pakulo ni Gab. Langya ka namang Gab oh. Lumabas ka na nga dyan. Kanina ka pa namin nihintay eh. Biglang nagbukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang isang matangkad na lalaki. Kulay itim ang buong mukha nito at kulay pula ang mga mata. Napaatras ang dalawa sa gulat dahil hindi nila inaasahan na ganoon ang bubungad sa kanila. Tito Benj? Tumawa ang lalaki na malakas na parabang nababaliw ito. Maligayang pagdating sa karya na kadiliman. Maaari kayong pumasok mga panauhin. Napangiwi pa ang dalawa dahil sa weirdong ipinakita ng ama ni Gab. Bumulong si Renz. Siraulo talaga si Gab no? Pati tatay niya dinamay niya pa. Hayaan mo na, tulig yun eh. Sandaling umalis si Mang Benj at umakyat sa hagdanan. Mga ilang sandali lang, dahan-dahan bumaba ng hagdanan ng kanilang kaibigan na si Gab. Nagulat na lang sina Donnie at Renz dahil sa itsura ni Gab. Nakapang-cowboy kasi ito. Feel na feel pa ang hawak na sombrero at ang artificial na bigote na pagkahaba-haba. Gab, anong kabaduyan yan? Sabi Halloween, hindi tatambay sa bar na pang 90s. Naka-in character pa si Gab nang lapitan nito ang dalawa. Mainhin nitong hinagod ng daliri ang lamesa. James Bond. Tigilan mo kami. Hindi ganyan mukha ni James Bond no? Tsaka walang bigote yun. Wala naman nakakatakot sa suot mo pre. Mas nakakatakot pa sa'yo yung pakikipag-cool off ng jowa ni Donnie sa kanya kaysa sa costume mo. Stop complaining, cause James Bond don't like the explaining. Explaining pinagsasabi mo. Tara na. Let's go, man.
Dinampot ni Gab ang malaking kalabasa na nasa gilid ng kanilang pintuan. Nauna na ang lalaki palabas ng bakuran. Napailing na lamang si Donnie at Renz. Sinimulan nila ang pagti-trick or treat. Kada bahay na kanilang madadaanan ay talagang hinihintuan nila. Ang kaso nga lang, wala nang gaanong nagbibigay sa kanila. Bukod kasi sa late na sila, medyo nag-aalangan sa kanila mga yon dahil sila ang pinakamatanda na nagti-trick or treat. Halos malibutan nila ang buong village nila, ngunit 2 bahay pa lang ang nag-aabot. Malapit na sila sa kaduluduluhang parte ng kanilang village. Tigil na kasi natin to. Tatanda na natin eh. Bigay na lang natin sa mga bata. Diyos ko naman oh. Ito naman kasi si Gabs eh. Sige na, help nyo na ako. Alam nyo namang kailangan kong bayaran yung kinupit kong pera kay Papa bago pa niya malaman. Yari ako kapag nalaman niya yun. Napakasira ulo mo kasi. Gali mo mangupit tapos ngayon pati kami problemado. Aasa ka pa sa Halloween? What are friends for? Guilt tripping na naman si tanga. Hoy, tapusin na natin to. Gusto ko na matulog no? Pinagpatuloy nila ang ginagawa. Nang makarating na sila sa pinakadulong bahagi ng kanilang lugar, ay nakita nila ang isang malaking bahay. Wala namang kahit na anong dekorasyon na pang-Halloween doon. Ngunit sapat na ang itsura ng bahay para makaramdam ang magkakaibigan ng kilabot. Tila abandonado na kasi ang bahay. Marami nang gumagapang na halaman sa lapag at maging sa mga pader at gate na rin. Ito na ang last na bahay. James Bond will do the last mission. Aray! Ba't ka nang babatok? Dami mong satsat eh. Tara na. Pasok na tayo sa loob. Pinagtulungan nilang itulak ang kalawangin na gate. Narindi pa si Donnie sa tunog ng bakal na sumasadsa sa sahig. Mga pre, may nagbukas ng ilaw sa loob oh. Ibig sabihin may tao dun sa loob. Napansin nilang lumiwanag ang bahay. Naging dahilan yon para maging buo ang loob nilang katukin ng pinto. Hey! Is there anybody there? It's me, James Bond, the man who asked you, trick or treat! Napailing na lamang si Donnie at Renz sa kabaduyan ng lalaki. Makailang ulit nilang kinakatok ang pintuan. Naglalaglagan na nga rin ng alikabok mula sa itaas ng pinto, ngunit wala namang nagbubukas. Ayaw yata tayong pagbuksan. Tara na. Aalis na sana nang bigla nilang naramdaman na may tao pala sa kanilang likuran. Ay, kabayo! Nagulat ang 3 sa matanda. Kulubot na ang mukha ng matanda. Puti na rin ang buhok nito at meron pang hawak-hawak na tungkod. Mahaba ang kasuotan nito na sumasayad pa sa sahig. Sino kayo at bakit kayo nasa bakuran ko? Nagkatinginan ng magkakaibigan. Nagtutulaka ng 3 kung sino ang sasagot sa matanda. Wala naman silang dapat na ikabahala sa matanda. Sadyang kakaiba lang talaga ang pakiramdam nila sa presensya ng matandang yon. Ano po? Trick or treat? Happy Halloween? Pilit ng ngiti na lamang ang ipinakita ni Donnie. Magkakadikit pa silang lahat na parang mga linta. Hindi nagsalita ang matanda. Nagbigay daan sila nang lumapit ang matanda sa harapan ng mataas na pinto. Walang ano-ano ay nagbukas ang pinto nang hawakan ng matanda ang 2 doorknob. Namangha ang magkakaibigan. Akala na magkaibigan ay simpleng magic trick lamang ang ginawa ng ginang. Tawagin niyo na lamang akong Lola Ambrosia. Maaari na kayong pumasok sa bahay ko. Lola, trick or treat lang po ang pinunta namin. Hindi po kami makikikain. Di ba guys? Tumango pa si Renz habang si Gab naman ay pinanindigan pa rin ang karakter niya. Naintindihan ko kayo. Dahil kayo ang unang gumawa nito sa akin.
Bilang paggalang ay nais ko kayong tanggapin bilang bisita ng aking pamamahay. Sandaling nakipagtitigan sa kanila ang matandang babae. Kalaunan, napilitan na lang din ang tatlo. Nahiya rin kasi naman sila dahil nag-abala pa ang matanda na papasukin sila. Malaki ang sala ng bahay na yon. Sa paligid ay may mga malalaking kandila na nakadikit sa pader. May mahabang lamesa sa gitna na merong nakahaing pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Renz nang makakita sa lamesa ng litsyon na manok. Uy, dami niyo naman pong handa. May inaasahan po ba kayo bisita? Mga kamag-anak o kaibigan? Mga ganon? Ngumiti ng malapad ang matanda sa kanila. Naglakad ito palapit sa lamesa at hinila ang isang silya at saka umupo. Wala akong bisita. Taon-taon talaga ako naghahanda ng ganito. Nagbabaka sakali lamang na baka may maligaw at samahan ako sandali. Teka, ano nga ulit ang ginagawa niyo at bakit kayo nakaganyan? Biglang nabuhayan ng loob ang lalaking sigab. Ito ang humarap sa matanda. Trick or treat po. Kapag trick ang pinili nyo, tatakutin namin kayo. Kapag treat naman, bibigyan nyo kami ng pera. Lola Ambrosia, tama po ano? I am James Bond. Trick or treat? Kapal talaga ng mukha nito. Uy, tuloy-tuloy hindi man lang nahiya. Tumayo ang matanda at sandaling may kinuha sa isang baol na nasa sala lang din. Ito lang ang pera na meron ako. Binuksan ng matanda ang telang itim na naglalaman ng 2 lapad ng tig-1,000 papel. Agad na nanginig ang mga mata ng binatang sigab. Para sa kanya ay yun na ang sagot sa kanyang problema. Ano pong pipiliin nyo? Trick or treat? Para kang siraulo, uy. Huwag mo nga madaliin si Lola. Oo nga, mukha ka talagang pera eh. Bago ang lahat, pwede bang sabayan niyo muna akong kumain? Sa pagkakataong yun ay nagdadalawang isip si Donnie. Parang hindi kasi akma para sa kanya na magtiwala sa matanda. Lalo pat hindi naman talaga nila yung kakilala. Ano po kasi? Sige po, sasamahan ka po namin kumain. Napailing na lamang si Donnie. Kilala nila si Renz. Makakita lang ito ng litsyong manok ay para na itong asong naglalaway. Walang nagawa si Donnie kundi umupo na lang din kasama ng kanyang mga kaibigan. Masaya ang matanda nang tikman nila ang mga pagkaing nakahain. Masarap naman ang mga nandoon. Hindi lang maintindihan ni Donnie kung bakit parang kinabag siya sa kinain nila. Para bang kumain lang sila ng hangin. Pagtingin niya kay Renz ay sarap na sarap ito. Habang sigab naman ay nakatingin pa rin sa limpak-limpak na pera na nakapatong sa harapan ng matandang si Ambrosia. Matapos kumain ay muling tinanong ni Gab ang matanda ng trick or treat. Ngumiti ng makahulugan ng matanda. Mga ilang sandali lang ay nawala ang ngiti sa mukha nito. Seryoso na itong nagsalita. Kung pipiliin ko ba ang trick, kaya niyo ba akong takutin? Nakaramdam ang tatlo ng malamig na simoy ng hangin na nanggaling pa sa nakabukas na pinto. Nagkatinginan ng tatlo. Iniisip nila na sinasakyan na matanda ang kanilang trip. Trick daw oh. Paano tayo mananakot? Roar lang? Ganon? Paano yun? Nagbiro si Donnie. Hindi po kami magaling manakot dahil puro treat lang po kasi yung tinatanggap namin eh. Noong mga sandaling yon ay seryoso na rin si Gab. Ang tahimik ng binata hanggang sa bigla na lang itong tumayo. Dinukot nito ang baril na nakasukbit sa tagiliran sabay tutok sa matanda. Napansin nila na parang natakot si Ambrosia. Napatayo rin ito at hindi alam ang gagawin.
I am James Bond. Katapusan mo na ngayon, tanda! Natawa pa si Renz sa ginawa ni Gab, habang si Donnie naman ay nahihiya na lamang. Pilit naman na tumawa ang matanda na may pagkabahala rin sa muka. Baba mo na yan. Natatakot na ako. Pasensya na, pero si James Bond ang nakaharap mo. Magpaalam ka na sa mundong ito. Nakita na matanda nakakalabitin na ni Gab ang gatilyo kaya agad nang dumaloy ang kaba sa sistema nito. Samantala, patawa-tawa lang ang dalawa sa likuran. Alam naman kasi nila na peke lang ang dala nitong baril dahil naka-in character lang si Gab. Pero nang kalabitin ni Gab ang gatilyo ay laking gulat nila nang makarinig sila ng malakas na putok. Nakita na lang nilang bumulagta ang matanda at nabutas ang noo nito. Hindi makapaniwala si Gab sa nangyari. Buong akala niya ay peke lang ang baril na kanyang nadala. Hindi ito makapagsalita nung una. Aligaga ang mga mata nito. Habang si Donnie at Renz naman ay kaagad na isinirado ang pinto. Huy, gago ka! Anong ginawa mo? Hindi ko alam. Alam ko yung toy gun ni Papa yung nakuha ko sa drawer niya. Sinubukan ko pa nga sa bahay kanina. Toy gun talaga yung dala ko. Anong toy gun? Siraulo ka talaga eh. Ayan napatay mo yung matanda. Alam mo naman kasing pulis ang tatay mo, dapat alam mo kung ano yung itsura ng peke at totoo. Anong gagawin na natin yan? Parang tanga naman kasi to. Hindi ko alam kung paano naging totoo to. Hindi mo ba nalata sa bigat? Magkapareho lang yung bigat ng toy gun ni Papa at saka nung service gun niya. Tapos halos pareho pa yung itsura. Ayan na, nakapatay ka na. Yun ang problema ngayon. Ang isipin mo, anong gagawin mo rito? Nangya ka talaga Tinulungan ka na namin sa problema mo. Dinamay mo na naman kami sa bago mong problema. Mga tol, ayoko makulong. Please, tulungan niyo ako. Ano ngang magagawa namin? Mabubuhay ba namin yung matandang yan? Kainis ka naman tulungan niyo ako. Ilibing natin yung matanda. Napatigil si Donnie at Renz. Hati ang kanilang opinyon sa gustong mangyari ni Gab. Ano? Tayo maglilibing? Kita mo nga nakadilat pa siya. Nakakatakot yung itsura. Paano natin ililibing yan nakakakilabot yung tingnan? Kapag hindi natin siya inilibing, baka may makaalam na may nakapatay sa kanya. Mapapahamak tayo. Damay kayo. Uy, tama si Gab. Ilibing na lang natin. May bakanting lupa naman yata sa likuran Ay naku, kayo na lang. Ayaw ko. Makisama ka na lang. Damay-damay na tayo rito. Dahil sa katangahan niyang si Gab. Kahit na umalis ka, kapag may nakaalam na napatay itong matanda, mayayari ka rin. Sa tingin mo ba, hindi nila kami mapapaamin? Mag-isip ka nga, tumulo ka na lang. Guys, tingnan nyo. Paglingon nila sa lamesa ay nanlaki ang kanilang mga mata. Ang mga nakahain na pagkain sa hapag ay mga patay na daga. Nawindang ang magkakaibigan. Wala silang ideya kung papaano nangyari yon. Maging ang pera din na nasa ibabaw ng lamesa ay naging papel na lamang. Ang bukod tanging hindi nagbago sa mga sandaling yon ay ang pagkamatay ng matanda. Ha? Magic? Magic ba yan? May sa demonyo yata ay matandang yan Ilibig na natin siya bago may mangyaring kakaiba sa atin. Bilis! Pinagtulungan nilang buhatin ang matandang si Ambrosia. Nakakita sila ng pintuan na patungo sa likuran ng bahay. Hindi nga sila nagkamali. May malawak na bakanting lupa dun sa likod ng bahay. Ang mga naroon lang ay mga lupang silya na nasa gilid lang naman. Sigurado ba kayo sa ginagawa natin? Natatakot na ako sa lugar na ito Parang biglang may nagmasid na sa atin mula nang mabaril ni Gab yung matanda. Huwag kang maingay. Baka mamaya niyan may makarinig pa. Binatukan pa ni Donnie ang binatang si Renz. Samantala, tahimik lang si Gab. Nanginginig ang kamay nito at halos maiyak na rin. Malaking palaisipan talaga sa kanya kung paanong naging tunay na baril ang nadala niya. Renz, maghanap ka nga ng pwedeng panghukay sa loob. Bakit ako?
Ako ba pumatay dyan? Si Gab ang utusan mo. Ikaw na nga, Gab. Oh, sige na, Gab. Ikaw na kumuha. Sige. Habang nakalapag sa lupa ang matandang si Ambrosia ay napapailamos pa sa mukha si Renz. Pre, malaking problema yan. Iwanan natin si Gab. Pulis naman tatay niyan eh. Kaya niyang lusutan to. Yun nga ang problema natin, pre. Kaya dapat hindi tayo tumakas. Pwede niyang palabasin na tayong pumatay. Magagawa niya yun, pre. Kapag tinulungan siya ng tatay niya. Kaya dapat dito lang tayo. Siguraduhin natin na magiging malinis to para hindi tayo mapahamak dalawa. Naintindihan mo ba ako? Tumangutango lang si Renz, pero bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Pero kasi pre, paano mo masisikmura yung ganyan? May patayo, may binaril, nakadilat pa yan pre. Huwag mo na lang kasing tingnan, para ka naman tangay. Halos 5 minuto nang naghihintay ang dalawa sa likuran ng bahay, pero hindi pa rin nakakabalik si Gab. Medyo kinabahan na sila dahil sa pag-aakalang sila ang iniwan ng kaibigan. Dito ka lang pupuntahan ko si Gab. Bilisan mo. Tingnan nyo, baka iwan nyo ako Kumalma ka lang, duwag ka ba? Mabilis na umalis si Donnie. Bumalik siya sa loob ng bahay. Umakyat siya sa hagdanan sa 2nd palapag. Nakita niya agad ang unang silid na nakabukas. May kung anong weirdong amoy ang nanggagaling doon. Dahan-dahan siyang naglakad. Pagtingin niya sa loob ng silid ay nakita niya si Gab. Paglapit niya, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Maraming kung ano-anong imahe ng demonyo ang naroon sa silid. Marami ding manika at kung ano-anong kandila ang nakasindi. Gab, tara na! Ano bang ginagawa mo dito sa kwarto? Lumingon sa kanya si Gab. Pre, mangkukulam yata ay napatay ko. Pumasok na rin si Donnie sa silid. Sa harap ni Gab ay nakita niya mga larawan ng mga tao na nakadikit sa dingding. Kung mangkukulam yung matanda, hindi ako dapat makonsensya pre. Kung tutusin, tama lang ginawa ko. Salot sa lipunan yung pinatay ko, Donnie. Nakaramdam si Donnie ng kakaibang sigla sa tinig ng kaibigan. Pero pumatay ka pa rin. Walang bilang yung pre, kaya hindi pala tayo dapat kabahan. O sige na. Ilibing na lang natin yun. Nadadami kami sa kagagawan mo Tara na. Hinila na ni Donnie si Gab palabas ng silid na yon. Nakakita na rin naman sila ng panghukay. Nagmamadali silang makababa ng hagdanan. Bago nila mabalikan si Renz, nadinig nila itong sumigaw ng malakas. Nabahala ang dalawa dahil doon. Pagdating nila, naaabutan nila si Renz na nasa sulok ng mga silang silya. Nanginginig habang nakatingin sa bangkay na matanda. Uy, bakit ka ba sumisigaw? Tumakbo palapit si Renz at nagtago sa likuran ni Donnie. Pre, yung matanda. Nakita ko gumalaw yung matanda Tumingin siya sa akin. Nanginginig sa takot si Renz noong mga sandaling yon. Habang si Gab naman ay tahimik lang, ngunit makikita rin ng pagtataka sa mukha nito. Paanong gumalaw? Ipatay niya yung matanda, no? Anong sinasabi mo dyan? Hindi, promise, nakita ko. Gumalaw yung matanda. Tumingin siya sa akin Hindi ako pwede magkamali. Baka guni-guni mo lang yun. Hindi nga. Oy, tara na. Magukay na tayo. Gab, umilos ka na. Sa'yo nagsimula ang lahat ng to, baka nakakalimutan mo. Kaya mauna ka magukay. Walang sinayang na sandali ang magkakaibigan. Nagmamadali nilang hinukay ang lupa. Makalipas lang ang halos 1 oras ay nakagawa na rin sila ng hukay na lalagpas na sa tuhod. Sapat na yun para sa kanila. Wala na silang pakialam kung mamaho yon. Ang mahalaga na lamang sa magkakaibigan ay matakpan ng krimen na naganap sa bahay na yon. Habang tinatabunan na nila ng lupa ang matanda, ay napansin ni Gab si Renz. Uy, walang magagawa yan takot mo, Renz. Kaya kung ano-ano na lang nakikita ng isip mo Feeling ko kasi mali Maling-mali ang nangyari, pre.
Masama ang kutob ko. Huwag ka na mag-alala, Renz. Pagkatapos nito, wala nang makakaalam sa nangyari. Hindi na nagsalita pa si Renz. Nanahimik na lamang ito hanggang sa matabunan na nila ng tuluyan ang matandang si Ambrosia. Tinapaktapakan pa nila ang lupa para mapatag. Ngayon, tapos na. Walang makakaalam ng nangyari ha. Wala kayong pagsasabihan na kahit na sino. Kasabay ng pagbaon natin sa matanda, ibabaon na rin natin sa limot ang nangyari sa gabing ito ha. Tumango na lamang si Donnie habang si Renz naman ay hindi pa rin mapalagay. Matapos ang paglilibing at paglilinis ng mga bakas ng dugo, nagdesisyon na rin ng tatlo na umalis na ng bahay na yon. Tagumpay silang nakauwi nang walang nakakakita sa kanila. Makalipas ang 7 taon, marami na ang nangyari sa buhay ng magkakaibigan. Sa kabila ng madilim na nakaraan, nakapagtapos ng kolehiyo ang tatlo. Sa kabutihang palad ay nagkaroon sila ng magandang trabaho na naging daan para maging mabuti ang kanilang buhay. May kanya-kanya na silang negosyo, ngunit kahit na marami na ang nagbago sa sistema ng kanilang pamumuhay, buo pa rin ang kanilang pagkakaibigan. On the way na ako bro, nasa biyahe lang. Medyo na-traffic lang ako pero in 30 minutes nandyan na rin ako. O sige na, nagmamaneho pa ako eh. Bye! Ibinaba na rin ni Donnie ang tawag matapos kausapin ng kaibigang si Gab sa kabilang linya. Papunta siya ngayon sa rest house ni Gab sa Tagaytay. Yung kasi ang unang pagkakataon na muli nilang idadaos ang Halloween matapos ang 7 taon. Paraan nila ito para tuluyan na silang makausad sa nakaraan. Traffic talaga rito kahit kailan. Naihampas pa ni Donnie ang kanyang kamay sa manibela. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatingin siya sa salamin. Mabilis siyang lumingon sa backseat nang mapansin na parang may nakaupong tao sa likuran. Naaninagan niya yun dahil sa ilaw na nanggagaling sa labas. Wala naman ah. Binuksan na lamang niya ang ilaw sa loob ng sasakyan. Inisip na lamang niya na baka hallucination niya lang ang nakita. Gawa na rin siguro ng ilang araw na rin siyang walang maayos na tulog dahil sa kanyang negosyo. Nagpatuloy siya sa biyahe. Matapos ang halos 5 minuto ay nakarating na rin siya sa kalsada na wala ng traffic. Swabe na ang biyahe ng lalaki kung kaya't na-relax na rin ang kanyang kalooban. Mga ilang sandali lamang napalingon ulit si Donnie sa likuran. Napansin niya kasi na may nakaupo sa backseat na matanda. Hindi niya lamang namukaan dahil agad niyang kinabig ang manibela. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid. Paglingon niya ulit sa likuran ay wala namang tao roon. Mabilis ang tibok ng puso niya sa mga pagkakataong yon. Damang-dama niya ang kaba na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Para kahit papaano ay mabawasan ang kaba niya, naisipan niyang magpatugtog na lamang ng radyo sa loob. Nilakasan niya ang volume. Bumalik siya sa biyahe at hindi na muling nagpakita pa ang matanda sa likuran. Ayaw mang isipin ni Donnie pero pakiramdam niya talaga ay kilala niya ang matandang yon. Hindi niya lang maamin sa sarili dahil sinusubukan na niyang kalimutan yon. Pagkarating niya sa rest house ng lalaking si Gab, sa gate pa lang ay bumungad na sa kanya ang mga nakadekorasyon na pang Halloween. Talagang pinaghandaan ni Gab ang araw na yon. Oh, nandiyan ka na pala. Nasaan si Renz? Akala ko ba magkasabay kayo? Hindi siya makontak eh. Pero baka nasa biyahe na rin yon. Pagpasok ni Donnie ay kaagad siyang umupo sa harapan ng mga lamesang nasa gilid ng swimming pool. Pati swimming pool dinahamay mo ah. Pwede ba tayong maligo dyan? Huwag ka mag-alala. Mukhang dugo lang yan pero safe yan. Pwede tayong maligo dyan. Sinuyod ni Donnie ng tingin ng paligid.
Puro sapot ng gagamba ang nakikita sa bawat paligid. May mga standi rin na mga nakakatakot na nilalang. Bukod pa ron, sa gilid ng bahay ni Gab ay may ginawa pa siyang parang maliit na sementeryo. Magkano naman ang ginastos mo sa dekorasyon na yan? Less than 50,000 ang paayos niyan, pre. Bakit? Magaganito ka rin ba sa bahay mo next year? Gumisi si Donnie. Uy, hindi kalat lang yan. Sinumulan na nilang mag-inom kahit wala pa si Renz. Nasa gilid sila ng pool habang nagkukwentuhan. Okay naman si Donnie nung oras na yon. Kahit na paano ay nakalimutan na niya ang nangyari sa sasakyan. Mga bandang 9:00 na ng gabi ay nakarating na rin si Renz. May inasikaso pala ito kaya na late ng halos 2 oras. Pasensya na may inasikaso lang Inilapag ng lalaki ang mga pinamiling alak at pulutan sa lamesa. Hindi pa man nakakaupo si Renz ay biglang tumunog ang doorbell. Nagkatinginan ng magkaibigan at parang nagtuturoan kung sino ang magche-check doon. Oh, may iba ka pa bang bisita? Wala. Kayo lang naman pinapunta ko dito Sino yun? Hindi ko alam. Baka may nagkamali lang na address. Tingnan mo nga. Oh, bakit ako? Kapal mo Bumuga ng hangin si Renz. Sige na, ako na. Pambira kayo Natawa na lamang si Donnie at Gab. Agad din namang naglakad si Renz patungo sa gate. Wala talagang pinagbago yung tulig na yun, no? Oo, utusan pa rin. Wala pang ilang minuto, narinig na lamang nilang sumigaw si Renz. Ganun na ganun ang sigaw nito nung nasa bahay sila na matanda. Kaya naman hindi napigilan ng dalawa na magbalik sa kanilang alaala ang nangyari sa bahay ni Ambrosia. Anong nangyari doon? Umiling na lamang si Gab. Binalikan sila ni Renz na putlang-putla ang mukha. Namimilog ang mga mata at nahihirapang magsalita. Napatayo na sa kinauupuan ng dalawa. Agad nilang nilapitan ang kaibigan. Oh, ano bang nangyari sa iyo, pre? Huminga muna ng malalim si Renz bago nagsalita. Mga pre, Ano? Sabihin mo, parang timang naman to. Si Aling Ambrosia, nasa labas, nagti-trick or treat. Sandaling natameme ang dalawa sa sinabi ng lalaking si Renz. Akala nila nababaliw na naman si Renz noong mga sandaling yon. Sinampal ni Donnie ng mahina ang lalaki para sawayin ito sa pinagsasasabi. Pero nanatili lang sa pangamba ang itsura ni Renz. Tigilan mo nga yan, Renz. 7 taon na nakalipas, pre. Move on na. Oo nga. Tinan mo ako, naka-move on na. Sabi naman kasi sa inyo na magpa-psychiatrist ka na. Makakatulong yun Hindi nga ako nababaliw. Maniwala kayo. Kakakita ko lang kay Aling Ambrosia ngayon. Tara nga, Gab. Tingnan natin para matahimik tong kaluluwa nito. Nagawa pang tumawa ni Gab sa mga puntong yon. Kampante sila na guni-guni lamang ni Renz ang lahat. Sa kanilang tatlo kasi, si Renz ang nagkaroon ng problema sa mental health, kaya akala ng dalawa ay parte pa rin yun ng trauma na natamo ni Renz. Sabi sa'yo natutulig yung si Renz dapat pala hindi ko na in-invite. Pagdating nila sa gate ay sandali silang nagtinginan. Si Donnie na ang nagkusang nagbukas ng gate. O di ba? Wala naman. Baka inaatake na naman yung si Renz. Walang matanda sa labas. Ang tanging naroon lang ay ang mga sasakyan nila na nakaparada sa tapat. Mabuti pa, mag-inom na lang tayo ulit. Naglakad na sila pabalik sa pool. Kaso laking gulat nila sa kanilang nadatnan. Lumulutang na ang kanilang kaibigan sa tubig. Nagkalat ang dugo sa lamesa. Sa bandang gilid ng pool ay narinig nila ang hagikik ng isang matandang babae. Nakita nila roon si Aling Ambrosia. Nangingitim at inaagnas na ang mukha nito.
Kahit na may kalayuan ng matanda, ay amoy pa rin nila ang amoy nitong parang nabubulok na daga. Ngunit ang masigit na nagdulot sa kanila ng matinding takot ay ang ulo ni Renz na hawak-hawak na matanda. Trick or treat! Halloween! Nakakatakot at tila pinaghalo-halong boses ang tinig ng matanda. Dahilan para mabilis na mapatakbo papasok sa bahay sina Donnie at Gab. Agad nilang isinarado ang main door. Langya pre, totoong sinabi ni Renz. Nagbalik nga si Aling Ambrosia. Pero paano nangyari yun? Nilibing na natin yun ah. Baka dahil mangkukulam siya. May sa demonyo matandang yun. Anong gagawin natin ngayon? Wala tayong mahinga ng tulong pare. Liblib tong rest house mo eh. Akong bahala. Umakyat sa ikalawang palapag ang dalawa. Kinuha ni Gab ang parehong baril na ginamit niya noon sa pagbaril sa matanda. Ito, siguradong patayin ulit dito. Siguradong... Ha? Nakarinig sila ng malalakas na kalabog sa sala. Noong mga sandaling yun ay nagsimula na silang kabahan ng husto. Hawak-hawak ni Gab ang baril habang sila ay pababa ng hagdan. Pero walang tao sa sala. Ngunit nagtataka sila kung papaanong nabuksan ang main door, gayong nakasarado naman yun sa loob. Nang makababa sila ng sala, nakita nila ang matanda sa gilid ng ref. Butas pa ang ulo nito at may umaagos na dugo. Hawak-hawak din ng matanda ang mahabang kutsilyo na binabahiran ng dugo ng kaibigan nilang si Renz. Patay ka na! Hindi ka na totoo! Ilusyon ka lang! Hagikik ang matanda. Ang hagikik na yon ay nagdudulot na matinding takot kay Donnie at Gab. Para silang inihila papunta sa impyerno kapag naririnig nila yon. Otomatiko ring nagtayuan ang kanilang mga balahibo at sabayan pa ng butil-butil nilang pawis. Trick or treat! Happy Halloween! Pinuno ng hagikik ng matanda ang buong bahay. Nag-e-echo pa ito sa tenga nila. Nung mga sandaling yon, wala nang ibang naisip na paraan si Gab. Tinutok niya ang baril sa matanda at pinaputukan ulit sa ulo nito. Bumulagta ang matanda. Ngunit makalipas lang ng 5 segundo ay muli na namang itong bumangon. Walang humpay sa pagtawa ang matanda. Ang tangi lamang nitong sinasabi sa kanila ay trick or treat. Pre, hindi siya namamatay. Ilang ulit na pinaputukan ni Gab ang matanda. Inubos niya ang bala ng baril. Ngunit kahit bumaha pa ng dugo sa buong sala, paulit-ulit lang din bumabangon ng matanda. Mamatay ka na! Mamatay ka, matanda ka! Wasak-wasak na ang mukha ng matanda ngunit bumabangon itong muli. Nagagawa pa rin itong ngumiti ng malapad. Trick or treat! Happy Halloween! Dahan-dahan nang lumapit sa kanila ang matanda. Tatangkain sana nilang lumabas ngunit bigla na lamang nagsarado ang pinto. Tumakbo silang dalawa patungo sa storage room. Hinarang nila ng lamesa ang pinto at kung ano-ano pang mabibigat na bagay ang inilagay doon. Dito lang tayo. Hindi na makakapasok yung gagong yan. Mga ilang sandali lang ulit ay naramdaman na nilang tinutulak na matanda ang pinto. Naririndi na sila sa hagikik na matanda. Pre, kung aminin na kaya natin sa mga pulis yung nangyari. Sa sinabing yon ay parang natuliro ang utak ni Gab. Unti-unti na itong napapraning. Pre, kalma ka lang. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi! Kinuha ni Gab ang maso na nakasandal sa dingding. Uy pre, anong gagawin mo? Papatayin ko yung matandang yan. Wag pre, mamamatay tayo kapag binuksan mo yung pintong yan. Ngunit tila walang naririnig ang lalaking si Gab. Marahas nitong inalis sa mga binara nila sa pintuan. Uy, ang kulit mo naman! Sinubukang awatin ni Donnie si Gab.
Pero ang lakas nito, nagawa siya nitong hawiin. Nakita ni Gab sa hagdanan ng matandang si Ambrosia. Tawa lang yun ng tawa. Walang habas na pinagpapapalo ni Gab si Ambrosia. Pero sa kasamaang palad, paulit-ulit lang yung bumabangon. Sinamantala ni Donnie ang pagkakataon. Habang nangyayari yun ay sa bintana siya dumaan. Wala siyang pakialam sa kanyang kaibigan. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay mailigtas ang sarili. Tumakbong palabas ng rest house ang lalaki. Nagsumbong siya sa mga pulis at pinalabas na si Gab ay ang pumatay kay Renz. Nang makabalik na sila sa rest house, nakita nilang buhay pa si Gab. Nakaupo ito sa gilid ng pool habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na si Renz. Nasa tabi ni Gab ang maso na punong-puno ng dugo. Huwag kang kikilos na masama! Tumawa na lamang si Gab sa kanila. Nang makalapit ang mga pulis, ay humagalpak yun ng tawa. Wala na ito sa sarili. Paulit-ulit nitong sinasabi na napatay na niya ang matanda. Agad na pinusasa ng mga pulis si Gab. Pagdating sa presinto, nagdagdag ng salaysay si Donnie. Kung ano-anong kwento ang inimbento niya, malinis lamang ang kanyang pangalan. Si Gab ang naipit at napiit sa kulungan. Habang si Donnie naman ay nanatili lang bilang witness sa mga nangyari. Ilang araw ang nakalipas. Nagdesisyon na lamang si Donnie na sa Australia na lang idaos ang parating na Pasko. Para na rin matakasan niya ang mga kababalaghang nangyayari sa kanya. Nakasakay na siya ng kanyang sasakyan nang marinig niya sa likuran ang tinig ni Ambrosia. Tumatawa ito ng mahina sabay sabing, Trick or treat! "Wakas!"